Ang AI ngayon ay mga advanced na. So, and they're dealing with large data set. No? Nangunguha sila ng data na available sa internet. Hello, copy traders! Hello and welcome dito sa aking bagong setup. So, kanina nag-post nga ako, no? Plano ko kasing gumawa ng mga video contents, ng mga educational about forex trading at saka copy trading na rin. So, and kanina nga, meron dalawa kagad na nag-send ng kanilang questions. Sagutin na natin kagad, di ba? So, tingnan natin. Una, question ni Benji. So, sabi niya, "Good morning, sir. Question ko lang po, anong mas pipiliin niyo po sa prop trading? Yung mas mabilis ang pagpas sa challenge o yung mas mabagal pero iwas sunog yung account?" So, ganda yung question niya, no? Kasi sa ngayon, nauuso yung mga prop trading. Depende sa strategy ninyo, ano ba, at saka yung inyong risk appetite na rin. So, ano yung mas maganda? So, unang-una, dapat mo na profitable yung system o yung strategy na gagamitin ninyo kasi hindi basta-basta yung challenge, no? May bayad yun. Kung kayo ay risk taker and you plan to use high risk, high reward system dun sa prop firm, make sure lang na mataas ang inyong win rate. Kasi otherwise, yes, pagka nananalo ka, maganda pagpabor sa'yo. Pero kung hindi, sayang kasi nagbayad ka para sa challenge na yun. So, parang wala na, bye-bye ka na dun sa yung pinambili ng challenge. Pero kapag nananalo ka, bawing-bawi mo naman, no? Yung isang type naman ng trader, yung maingat siya dun sa kanyang position sizing, sa kanyang strategy. Low risk lang siya, pero at the same time, low lang din yung profit. Personally, nandun ako sa pangalawang trader. Gusto ko yung low risk lang, yung chance na ma-breach mo yung account o yung challenge, mag-exceed ka doon sa kanilang mga limits, mababa lang. Kumbaga sabi nga nila parang slowly but surely. But of course, hindi porke low risk, hindi niya na mabibreach yung kanyang account. Personally, mas gusto ko yung pangalawa, parang kasi nasasayang ako dun sa pinambayad ko ng challenge, di ba? So, halimbawa ako, yung challenge ko ngayon sa FTMO, ongoing pa rin yun. Yun nga, mabagal siya, no? Parang ilang months ko na ginagawa. That's 100k challenge. And ang target ko lang per month ay mga nasa 1 to 2%. Okay na ako dun, di ba? So, imagine, kung tuloy-tuloy mo makukuha yun. So, okay na ako dun. Pero may mga traders din naman, minamaximize nila yung profit. So, yun na nga lang, may chance na masunog. So, wag lang magkasunod-sunod na ma-breach mo yung mga challenges mo kasi that's the time na baka maubusan ka ng pang-capital. Kapag wala ka ng capital, hindi ka na makapag-trade. So, yun lang, Benji. And yung next question ni Sir Raymond. Sabi niya, since AI gamit nyo sa copy trading, nagtitrade din ba siya sa news? Okay, maganda rin to. Siguro gagawa ko ng video para dito sa second question na to. So, sir, nakaset yung ating EA. So, bago pala yung sagot, linawin natin yung AI at saka EA. Yung AI kasi, ngayon, matunog yan sa panahon ngayon, no? Yung context ngayon ng AI. AI is artificial intelligence. Ang AI ngayon ay mga advanced na. So, and they're dealing with large data set. No? Nangunguha sila ng data na available sa internet, kung saan mang source. And they can make correlation. Pwede nila ipagtagpi-tagpi yung relationship nung iba-ibang mga data. And from that, they can make recommendations. And yun na nga, na-integrate na yun ngayon sa mga trading bot o sa mga EA. So, yung EA, while itself is an artificial intelligence, pero ito ay yung mga early version ng artificial intelligence. So, more on parang pre-programming lang. So, meron kang nakaset ng mga commands sa kanila or set of conditions. Pagka ganito ang sitwasyon, itong gagamitin mo. Yung aking system, yung unang system ko, those are EAs or expert advisors. Now, wala pang yung modern na artificial intelligence. Yes, to answer your question, kapag may news, preferably, or meron tayong rules na nilagay doon sa ating system na hindi tayo magti-trade kapag may news. So, ang ginagawa natin, meron na yun, naka-input na yun sa kanyang settings, and we will try to close all the open positions
bago dumating yung news, and hindi na siya mag-open hanggang lumipas yung news, ano. And pero that's preferred kasi ang mangyayari kapag hindi niya ma-close yung mga positions, that's the time ako mag-intervene. Titingnan ko kung kaya ng system, in case na halimbawa yung parating na news ay high impact, and historically ano yung pinakamalaking galaw niyan, tinitingnan ko kung magsusurvive yung system. I mean, magsusurvive, hindi niya abutin yung hard stop natin. So depende sa system, meron kung hard stop na 30%, 50%. Kung parang kaya naman ng system, pwedeng mag-go yun na magkaroon ng news na may mga open positions ako. Pero kapag ka medyo alanganin na yung, halimbawa, malaki na yung drawdown, and then mayroon pang parating na interest rate o kaya non-farm payroll na high impact news, nagdi-decide ako doon na close na yung mga positions. So yun, doon papasok yung aking expertise, yung aking experience. Titingnan ko kung kaya ng system o hindi. Nakaset siya na hindi mag-trade during the news, but kapag ka may open position, depende kung kaya o hindi ng system. So, yun, no? Raymond, I hope nasagot ko yung inyong tanong, and also Benji, salamat sa inyong comments doon sa aking post. At dahil dyan, okay, meron akong ibibigay sa inyo. Yung ating mug. Yeah, so hindi ko nabanggit ito, pero natuwa kasi ako kay Sir Raymond and Benji. No? So, i-chat nyo lang ako, bigay nyo sa akin yung inyong address, and papadalan ko kayo ng limited edition Forex Trader Mads mug. Okay, so usually binibigay ko to sa mga copy traders ko na matatagal na. So, dahil natuwa ako sa inyong mga questions, and ito yung simula ng panibagong series ng aking video contents. So, ito, meron kayong giveaway galing kay Forex Trader Mads. Okay, yun lang. Salamat, and follow for more contents like this. Okay, and kung may mga questions kayo about Forex trading and copy trading, i-message nyo lang ako or i-comment din sa video na ito. Okay, salamat!